Hello guys! Nandito na ngayon tayo sa Sydney Airport. Hello, asawa ko. Ano masabi mo? Ito na yung order namin. Sarap. Hello guys! Good evening! Today is October 17. Ayan guys, what an eventful travel going to the airport sa Terminal 3 guys. Kasi naplatan yung sinasakyan naming Grab along the way ng Skyway. And ang nagdala sa amin dito sa Terminal 3 is a towing truck, no guys. Yung sinakyan namin Grab nakatungtong sa loob, sa taas ng sa likod ng tow truck guys. Buti na lang guys, no, may ganong option sa Skyway. Naging mabilis naman medyo, pero may kaba pa rin kasi ang tagal din natin naghintay, no, sawa ko. Parang almost 1 hour din eh. Kasi huminto kami sa ibabaw around 6 p.m. eh. Nakaalis kami mga almost 10 to 7 na. So, nakakakaba yun guys, di ba? Buti na lang nag-alat kami ng malaking time allowance sa biyahe namin. Hindi namin sinagad yung... Hindi rin natin masabi. Oo. Chambang. Oo. And it's a Friday pa naman. So, andun yung... Meron namang willing magtumak. Kanina meron kumuha sa akin. may tumanggap. Pero Bali, nag-retry kami pala na kumuha ulit ng panibagong booking, pero hindi na rin namin tinuloy kasi nung nakakahanap na ng kausap na pwedeng mag-pick up sa amin si Mrs. Bigla namang dumating yung towing truck. So, ayun, hindi na namin inalisan since nandun naman yung towing truck. And mas convenience yun kasi nandun na eh, di ba? Kesa lumipat pa kami, baka mas mapatagal kami kesa mas mapabilis, no? So mas pinili na lang namin na guys, hintayin yun. And naman, fortunately, mabait naman yung Grab driver guys eh. Panay nga ang sorry din sa amin. Pero naintindihan naman natin. Wala namang may gusto nun eh. ano natin? 116 sa dulo. Ang flight naman namin guys, our boarding time is 10:40, and it's just currently 8:45 pa lang. So sa kalahating halos 2 oras pa yung time allowance natin guys. And partida nakakain na kami ng hapunan yan. Nagutom din kami sa sa nangyari guys. Iba-vlog ko sana eh, kaso parang it's not the right time eh. Parang hindi siya okay gawin eh. Kasi kabado rin kami. Kabado ako guys. Pati si Mrs. Talagang lahat ng ways ginagawa namin para malaman kung paano kami makakapunta. Pero we actually tried to to ask yung staff doon sa Skyway if they can help us makarating sa sa airport. Kasi marami naman, di ba, usually Skyway mga patrol vehicle. So, yung mga ganon, we try to ask if possible. Luckily din, doon kami nasiraan sa toll plaza, yung may tao, yung may makakausap tayo. Quick naman yung naging response nila sa amin. Hindi kami na... Nagkaroon tayo ng idea kung magkano yung Oo guys, nagka-idea kami. Pero I think it depends. Di ko alam kung depends ba yun sa sukat ng sasakyan or sa layo ng biyahe. Pero yung narinig kong babayaran nung the Grab driver namin kanina is around 2.5. Then nahiya rin siya, hinatid niya kami guys sa papasok ng tawiran dito sa may Terminal 3 kasi nasa kabilang side kami kanina eh. So from the other side, hinatid niya pa kami, binatbit niya yung maleta namin. Kumbaga service pa rin talaga. Baliktad ba tayo? Ay, nga baliktad niya. Okay lang, kakakailan natin eh. Mababa yung kinain. Ang layo na narating namin, guys. Wala kami sa kabila. 116? 116. 115 lang po eh. Gates 115.
110. Yung 116 ba? Tingnan lang guys ha. Tingnan natin kung ano. Baka mamaya naliligaw na pa. Naliligaw na naman tayo. Hindi tayo na-delay sa pupunta rito. Na-delay tayo sa flight natin. Dahil hindi natin makita yung gate natin. Baka ano yan. Ibig sabihin wala pang proper gate. Kasi may asterisk eh. Wrong wing. Yan. Hindi syempre ako. Pagka mga ganun guys, pagka mga kasalanan ko, alam nyo na yan. Kailangan na lang natin tanggapin ang katotohanan. At huwag na tayong pumalag. Alala ko nung nasa Mahal tayo nila, Mami. Hmm. Iba na naman yung pinupuntahan mo yung sa hotel. Mahal na dito yung direction. Ano ba yung pinuntahan ko nun? Imbis na kanan, kaliwa. Sabi ko, ano bang number? Sinabi mo, hindi. Yung sa ano, aeroplano ba yun? Hindi po, sa hotel. Hi, sa hotel. Ang layo na naglarating natin. Naalala ko rin yung sa ano, yung sa upuan. Yun na mali rin ako. Yun. Ay, iba Kota pa ka pala. na, bingo ka na. Kung ano-ano na yung pinuntahan natin, no? Sorry naman. Kung may sinasadya eh. Ayan, mga ano guys eh, ganun talaga. Hindi pwede talagang hindi ka magkakamali guys pag mga ganyang bagay, no? So, I don't think merong anyone na hindi nagkakamali on their flight, no? Diba sa ako? Ay. Yan tayo. Ako lagi may mali guys, palibasa. Ako naman din yung nagpa-plan. Ako rin naman yung nagna-navigate. So pag mali, ako lahat. Yes. Wala na tayong magagawa dun guys. Sige, punta muna tayo sa ating gate. At makahanap tayo ng upuan. Hello guys, nandito na kami sa boarding gate ni Mrs. Ayan. Ayun pala guys, no? Dito pala sa guys, pag Australia yung flight mo, before you enter the boarding gate or bago ka mag-boarding gate, no? Checkin ulit nila yung hand carry luggage mo. So, titingnan nila, i-check nila maigi yung laman ng bag mo. Nasawa ko. May tinanggal ba sa'yo? Wala naman. Pero bawal daw tubig, no? Pwede kang bumili siguro sa loob na lang. Mapapamahal. Medyo mapapamahal lang guys, no? Kasi bawal nga yung tubig na kahit from the airport, bawal. Hindi pinayagan. Pero yung food naman na binili natin guys, pinayagan naman, no? Yung sa Kenny Rogers na okay naman. Tapos pwede ka pa rin naman lumabas dito guys kasi may harang eh. Parang may red line dito guys. Hello. Parang may red line dyan na or may yellow rope na harang. Pwede ka pa rin naman makalabas. Bibigyan mo lang yung mo. O papakita mo lang ulit yung boarding pass mo and passport. So, quite an uneventful day sa amin guys, no? So, akala namin 116 yung gate namin. Buti na lang tinignan namin doon sa sa parang buti nag-CR ka. Nakita namin doon sa parang TV. Wala naman, pumunta na naman tayo sa dulo. So nakita namin, hindi pala kami 116, 107 pala. So tama na yung unang punta namin. Kasi Yun yung guts mo. so hindi ako mali guys. Mali yung asawa ko. Minsan ko lang masabi yun guys. Minsan lang, pagbigyan nyo na ako. Anyways guys, ayun, at least nandito na tayo sa boarding gate natin. And we're just waiting for the call na mag-boarding na tayo. Na tayo, kasakay na. Boarding na kami. Face mask muna tayo para protection. Are you excited, sawa ko? Yeah, excited. First out of Asia. Land of the Down Under. Yan. Ayun ba yun? Australia is the land of the Down Under. Ano ibig sabihin? Nasa baba siya ng nasa Southern Hemisphere siya. Parang ganun. So ba, itong Pilipinas sa baba? Ganyan. Parang ganun. Makakita na tayo ng kangaroo. Yun eh. Hello. See you Sydney in 7 hours. 7 hours daw eh. Tagal din ng biyahe. 7 hours and 40 minutes. Oo. Buti na lang naka-face mask tayo guys. Medyo hindi maganda yung amoy nung sprayer nila. Ng asawa ko. Natuto na tayo eh.
Grabe kasi guys yung yung pauwi natin galing Tokyo guys. Yung nakatabi natin talagang hindi kaaya-aya yung amoy guys. Talagang hahanap ka ng paraan para makahinga ng matiwasay. Anyways guys, ayun. Balik po kami once we land on Australia. Hello guys! Nandito na tayo ngayon sa Sydney and nag-wait lang tayo guys sa CR ni Mrs. No? So ayan, medyo mahaba yung biyahe guys. 8 hours, 8 or less. Para mga ganun 7 hours to 8 hours. Ayan, and nandito na tayo sa entering na tayo sa parang duty free nila guys. So kakaiba no? Kasi normally pag paalis ka or pauwi ka, doon may duty free. So I guess pauwi siya in a sense ng pauwi na yung mga locals nila. Tayo naman papasok no guys. So ayan, sa likod ko guys, nakikita nyo duty free. Tapos may nag-abot sa akin guys ng parang voucher. Parang may $15 sila na parang coupon ba. So you can save some money kung may bibiling kayo dito sa duty free nila guys, no? And dito na pala tayo sa parang logo ng Sydney guys. Ayan. Yung nasakyan pala nating eroplano guys, medyo maluwag. Hindi punong-puno, no? So like for us, wala kaming katabi sa namin. Wala akong katabi din sa side ko. Tapos sa left side ko, katabi ko si Macy's. So nandito na tayo sa guys, sa departure or sa lobby nila ng airport. Ayan. So what we're going to do now guys is magwi-withdraw tayo, no? This will be the first time na magwi-withdraw tayo dito sa Sydney, and we will be trying to use yung ating GoTime kasi nabasa natin guys na GoTime has a really good conversion rate, no, with regards to dito sa withdrawal sa Australia. So let's try it out guys. So dito ngayon sa harapan ko meron tayong ATM. Ayan. So pasok na rin yung ating ATM. Okay, so enter PIN tayo guys. Cash out, savings, mag-withdraw tayo guys ng other amount. Display print receipt tayo guys. Would you like this as your favorite transaction? No muna. To proceed with this transaction, the ATM will charge you with malaki yung charge. Okay, so cancel natin guys. Return card. Okay, medyo fail tayo dun guys. Malaki yung charge. $8. Malaki din yun guys, $8. Well, if you convert it to peso, that would be 200, no? Tingnan nga, i-convert natin guys. Baka naman reasonable yun. Ayun. So, $8 guys is 300 pesos. So, malaki yun, no guys? Sayang eh. So, ang sabi kasi sa internet, usually may $2 lang na transaction fee, pero dito medyo mahal. So, we'll try to see if makakahanap tayo na ibang ATM, no guys? Let's check it out. Hello guys, we already now have our Opal card. Ayan, guys, may Opal card na tayo. And we were able to buy it dito sa WH Smith guys. Ayan, so we landed kasi sa Terminal 1. So dito namin siya nabili. You can buy it for a minimum of $20 guys per each card. And piece of advice guys or tip, if kaya nyo i-avoid or possible nyo ma-avoid yung bus, i-avoid nyo yung bus guys kasi mataas yung fare ng bus compared to, ng train pala rather, sorry guys. Mas mataas yung charge ng train compared to buses, no? So if you're coming from Sydney Terminal 1, I would suggest na mag-bus kayo guys. Mas mababa yung fare na sinisingil doon kasi I've read also na mayroong parang surcharge fee of around I think $16 yata dito sa airport ng Sydney. So if medyo nagtitipid kayo guys, I would suggest na mag-bus na lang din kayo. So ayan, so we got our Opal card guys, another addition to our collection, and we got it for $20 Australian dollars each. Ang current pala guys, forex exchange is 37 pesos to 1 Australian dollar at the moment.
So puntahan na natin sa Mrs. and let's plan out yung biyahe natin papunta sa ating Airbnb. Hello guys! Ayan, sasakay na tayo ngayon sa bus, no guys. Ito pala yung paligid natin. Share lang namin guys. Ayan, yung labas ng Terminal 1. Tapos mayroon parang logo rito guys ng Sydney. Ayan, Sid. Ayan. Nakapag na tayo. Hindi pa lang tayo nakakapag-withdraw guys. Siguro pag may nakita na lang tayong ATM na outside here, mukhang malaki yung charge dito sa airport. So, ngayon, pag nakakita na tayo ng ATM, doon na lang tayo mag-withdraw guys. And yung binili pala natin guys na kanina, na Opal card, ang charge pala nila sa atin is parang guys, 38.70 something dollars, no? Ay peso pala, 38 pesos and 70 cents in pesos per dollar. So now, sasakay na tayo ng bus. Ito yung mga bus nila guys, ang lalaki oh. Check lang natin guys yung yung biyahe natin sa Google. Nandun na yun, umalis na yung bus natin pero okay lang, may susunod pa naman. Meron pa ng 129 guys. Yan. So, magiging adventure na tayo ngayon. Lahat first time. Medyo malamig dito guys ngayon. Parang Baguio feels. Simoy ng Australia. Sarap ng feeling na nasa ibang lugar ka for the first time. Salamat sa mga promo fare at nakakapunta kami sa ganitong lugar. Ang sarap ng lamig. Ito ang gusto ng katawan ko. Hindi ako magkakaroon. Kasi guys, katawan ko kakaiba. Merong internal heater. Ayan, Laging naiinitan. Ayan, so tayo guys. Ang sasakyan natin is going to Burwood Station. Pakita mo. So, Please. pakita natin kung nandito tayo sa bus stop ngayon. Yan. Yan, so 420 tayo. 420. So, Yeah. it means unang stop, bus stop ba yun? Hindi, tayo, 13 stops from here. Wow, dami. Pero ang bababaan natin is Burwood Station. Guys, tignan nyo, napansin ko. Pansinin nyo naman yung mga pulis, pangmalakasan yung mga Everest guys. Everest, yung Isuzu, puro SUV. yung sasakyan ng mga pulis dito. Oh, di ba? Ganito rin kaya sa Pinas. Sana all. Sana all. Going back sa face ko. Yan, lamig no? Man, Oo nga eh. malamig. Malamang mamaya mas malamig. Kasi mas mahapon guys, di ba, mas lumalamig. So ngayon, nakakaano yung lamig, yung hangin niya kasi guys. Parang nadadala ng hangin yung lamig. So kaya parang mas comfortable yung feeling. So now we're just waiting for the 129 dahil susunod guys na na trip, I think. Yan natin. Ayan, 129 pa yung susunod guys. Yan natin kung may other options tayo. Baka naman may other options tayo. Para hindi tayo naghihintay ng matagal din. Matagal-tagal pa. Kaya nga eh. Ayan, may 123, 65T, 78. Hanapin natin guys yung 65T8. Pero malayo ba to? Tingnan natin guys one stop. Tapos from there, hintayin na lang natin, no? Para hindi tayo lakad ng lakad guys. 6 minutes lang naman difference eh. Maliit na bagay lang yun. Kesa naman sa lakad tayo ng lakad. At medyo gutom na rin ako guys. Kasi ako lang yung lakad ng lakad. Yung isa dyan, chat ng chat. Active sa social media like. Okay, naka-shades pa yan mga mamsir. Oo, ha? Diba? Kasi yung mata ko medyo sensitive guys. Hindi lang to sa kaalkahan. Kasi Oo nga pala. kung di ko alam kung na-share ko na nagpalisik ako, yun yung downside. Sa sobrang liwanag, medyo nasisilaw tayo. Ayan. Parang si Mrs. guys, vampira. Ayan. Anong next natin gagawin sa ako? Kain muna tayo pagka check-in natin sa Airbnb natin. Oo.
Gutom na rin ako. Or kain muna tayo bago tayo So, kain mag-check-in. muna tayo. Sige. Nandito na tayo, tsaka mag-aaya kumain ko talaga. Sige, wag na. Pag doon na lang sa pupuntahan natin, malamang may makita naman tayo doon. Tapos mag-withdraw na rin tayo guys. Yun ang ating gagawin. Hello guys! So nandito na kami ngayon sa Burwood Station guys. No? Kakain na lang muna siguro kami guys. Medyo nahihilo na kami. And ang nakita namin kayo napili na kainan ni Mrs. Guys itong ang nakasulat lang isa number 1 malatang. So, program. Number 1 malatang. Siya guys parang anong tawag dito? Yung pipili ka ng ingredients tapos titimbangin nila. And then you'll pay for what you get guys. Kalimutan ko parang yung mga mala soup ganun na tinatawag natin guys. Kumukuha na si Mrs. na pinakuha ko guys ng food natin. Siya na pinapili ko para mas mabilis kasi medyo nahihilo nga ako, hindi ako makapag-isip. Nahilo ako dun sa takbo ng bus guys, ang sakit sa ulo. Parang umatake yung vertigo ko. Medyo yung liko niya kasi ang sharp parang mabilis, sharp na mabilis. Nakakahilo yung ikot niya guys. Nawala tayo sa balance natin. O siguro gutom lang din tayo kaya parang ganito yung nararamdaman natin. So hopefully gutom lang. So after this, pasakay na tayo ng train papunta sa Lincoln sa Mary Street guys, wherein nandun yung ating Airbnb. So wait lang natin yung order natin, then kakain muna tayo guys. Pakita ko lang pala yung guys, yung paligid natin. Ayan. Bukod dito sa kakainan namin guys, marami pang other nakainan dito. Parang most likely parang mga Chinese resto guys. Pero may nakikita rin ako iba guys na parang Japanese May nakita akong ramen shop, teppanyaki. So maybe it's a mix of culture guys. Itong area na to. Pero siya, para siyang food court. Puro pagkain lang yung nandito guys. Pero sa labas, parang parang busy area. Marami ka rin makikitang ibang shops bukod sa kainan. And guys, Australia I would say is very versatile. Parang you get to see a lot of different nationalities din guys or foreigners. Hindi lang mga Australian or locals. Marami guys. Medyo right now it's namang oras guys. Parang umalis kami doon 2 PM Ayan, magti 3 PM na pala guys. Bilis ng oras Ganun lang naubos yung oras natin biyahe. Kakahanap ng mga bilihan ba. So anyways, okay lang yun guys. Mahirap din naman na nagmamadali tayo. Magkano binayaran mo sa akin? 22. 22. At 23 own. Okay lang yan. Nasa mukha ba masarap yung order mo sa ko? Magkano yung binayaran mo? Ay, ano yung number mo? 100. May number. Tinatawag din guys yung yung order yung number order mo. Hello, sawa ko. Ano masabi mo? Ito na yung order namin. Sarap. For 23 Australian dollars guys. Yun yung in-order namin. And for Mrs. Ayun recommended. Hindi naman sila tinawag for number 1 malatang for nothing. It serves for the hype and the name. Malahat-pat. Parang malahat-pat yan guys. Kain tayo. How is it? Sarap. May anghang siya pero masarap. Yung in-order natin sa Singapore nun walang soup Parang it's more of lang. Pansit, parang ganun. Ayun. Ito marami. May soup guys Masarap guys. Perfect for the cold weather ngayon dito sa Australia guys. Hello guys, nandito tayo sa Burwood Station. Magte-train tayo guys for the first time. Yes. And Mrs. nakaupo. Waiting lang tayo guys, nasa platform 2 tayo. Ayo, mamaya upo na naman ako Malamig yun. Kaso nga lang malamig. Okay lang. Okay guys, malaki din yung station na to guys, maraming train. Meron din sa kabilang hintayan guys, so ibang platform din. Then sa likod natin,
Ah, yung double decker train sawa ko. Ayan guys, yung may double decker train sila. Dati nakikita lang natin sa ano yan, no? Sa mga vlog ngayon, nakikita na natin personally. We are going to MacArthur via Granville. It will be arriving in 10 or 11 minutes. Nag-update naman yung oras guys, yung anong oras yung dating nung next car. Ayan, may darating daw guys sa tren. Pero parang siguro express. Magaling yung guys, yung kanilang bus station. Meron din nag-a-announce like sa Japan, no? Saka sa ibang napuntahan nating bansa. And also in Singapore, guys. May ganun din sila, no? Ipapasana all ka na lang talaga sa transport system ng ng mga ibang bansa, guys. Maganda, efficient, high-tech, on time, so well-maintained. So, yun yung masasabi natin, guys. Ang sarap, guys, yung kinain naming hotpot ni Mrs. Ah, meron na naman nakita double decker, guys, ayan. Yung train natin, guys, will arrive in 10 minutes. Tapos, 3 stops lang. After that, baba na tayo. And then, konting lakad na lang, guys. Parang 7-minute walk na lang. So, malapit na lang naman. Kaya angyakan na natin yun, guys. Hey guys, nasa double decker bus tayo. Ay, bus to. Train pala. Nakasakay na tayo ng Mrs. guys. Hindi tayo makaakyat doon sa taas kasi may maleta tayo eh. So siguro try na lang natin one of these days pag hindi na natin dala itong maleta. Siguro mamaya baka matry natin guys. So 2 stops lang tayo guys. Then we'll drop doon sa Lidcombe Station. Hello guys! So malapit na tayo sa Airbnb natin. Ayan, tatawid tayo sa ako. Pakita lang namin sa inyo yung aming neighborhood. Malapit-lapit na tayo guys. Yung lugar natin guys, parang medyo rin no. Busy area din. Marami mga establishments. So marami tayong pwedeng mabilhan, ganyan. And just how many minutes lang no from the station to sa Lidcombe Station, parang siguro pag nilakad mo mga 5 minutes lang to no papunta rin sa bahay natin o sa tutuluyan natin guys. Ibababa na natin yung mga bitbitin natin. Ayan si Mrs. guys yes, kakulay mo pala yung sawa ko. Ang weird kanina nung kaharap natin babae sawa ko, napansin mo yun? Pero napansin mo nga siya. Nagme-make faces siya ng kung ano-ano, sumingiti na parang pailalim, makakatakot. Ayun lang guys, na-share ko lang kasi nawindang ako sa kanya eh. Tapos panay kasi ang titig din sa atin, so hindi ko alam kung anong trip niya. And anyways, buti na lang nakababa na tayo. Nakakailang din kasi. Siyempre wala tayo sa bansa natin and this is our first time dito, so hindi natin alam yung galawan ng mga tao dito guys. Hello guys, and we made it sa ating Airbnb. And guys, mag-room tour muna tayo. Kasi yung nasa labas is more of a shared area. So baka mamaya may tao din na gumagamit pala sa labas. So hindi muna ako mag-video masyado doon. So just want to show you guys kung ano yung laman ng aming room no for our Australia stay. Ayan, so upon entering guys ng door, ang unang bubukod sa atin from the right is the toilet or the bathroom guys. Ayan. Okay, so spacious guys, no? Linis. Linis yung yung kanilang bathroom or toilet. Ayan. May mirror, lababo. So, parang may mini cabinet dito sa baba guys. Ayan. Then we have here yung toilet. And then, syempre, the shower room. And parang mayroong hand towel dito guys. No? Then may free na rin na guys kasamang shampoo. No? Then dito sa room guys, ayan table. Diyan tayo magwo-work guys for the next few days. No? Ayan, tapos ang laki ng TV guys. Then ayan na guys, bed. You have the bed. And syempre si Mrs. nangunguna. Nangungulangot. Ayan, tapos ang laki ng cabinet guys. Ano kayo naman yung cabinet?
may first aid kit. On the other side of the door, meron din. Spacious din yung ano niya guys. Yung kanyang storage room. Then dito rin pala guys, meron tayong window. Parang sariling balcony. May view from the outside. And I think kapag kalaba ka guys, pwede tayo dito magsampay. And napansin ko rin pala guys na yung harapan ng aming Airbnb is merong school. So, possibly in the mornings or sa mga araw na darating, makakita tayo ng mga estudyante mapasok dyan. Ayun guys, so nakapag-room tour na tayo. So, baka mag-rest lang kami in a bit. And then, we'll go outside again and mamamasyal na tayo guys. See you again guys in a bit. Good evening! So, mag-dinner na tayo guys. Ginabi na tayo. Napasarap yung tulog natin guys. No? So, kakain na lang tayo dito sa parang local shop dito. Ang pangalan ng kainan. Ang pangalan ng kainan. Tracy Brothers. Para siyang feeling ko parang may pagka-Mediterranean yung shop nila guys. Tingnan mo yung menu. So, may mga pizza, may mga kapablos. May mga rolls, may burgers din sila. Iba-iba naman yung tinda nila. Mukhang fresh yung mga pagkain kasi may mga potatoes, may cabbage, may cheese. Nakakalawa yung pagkain. Umorder tayo ng parang beef plate guys, saka isang 6 chicken wings na chicken wings. Nakakatakam. I'll just walk the side. Thank you very much. Thank you. Can you have extra plate? Yeah. I'm gonna bring it. Thank you. Wow, so yummy. Alam mo, gusto pa ng asawa ko ng bukod na food. Ang laki-laki ng serving ng... And guys, ito yung food natin. Ang expression nila dito, guys. Ano mo nga kung may spoon? Kain mo tayo guys. Guys, nakita na natin ang pinakamalaking repolyo sa balat ng lupa. Tignan nyo naman yung laki niyan guys sa kamay ko. Diba? Grabe yung laki guys. Ayan si Mrs. Ayan guys, nandito kami ngayon sa labas ng isang supermarket. And namimili tayo ng food stock natin for the rest of the week. Para hindi naman tayo kain sa labas kasi unhealthy rin yun. No? So tara guys, pasok muna tayo. Pero hindi tayo pwede mag-video sa loob. Kaya later na lang ulit. Hello guys, good evening. Ayan, nakabalik na tayo sa ating Airbnb guys. And we just want to show you yung itsura guys ng buong Airbnb namin. No? So, upon entering ng room guys, pakita ko lang. Ito kasi yung sa likod ko yung main door. May laundry room dito guys. So, let's check out the laundry room. So, pwede tayo maglaba dyan guys. Ayan. Meron siyang washer. And then may dryer sa taas. So may instructions naman guys how to operate. Para hindi tayo mamangyan. Baka kasi kainin tayo ng buo nito. Ayan guys. So ang ganda no? May sarili siyang guys laundry room. Ayos yan. All good for us. Then ang lawak guys nung entrance nung room niya. No? Very ang light ng dating, maaliwalas no. Dito guys, sa kanan is the living room. Ayan. Yung living room niya guys, meron ditong table setup, no? Ayan. Ito yung parang parang na-adjust na table lang. Pwede mo ba? Pwedeng tumaas. So, pwede kang mag-work na nakatayo. So, currently, naka-standing setup siya guys. Wala siyang chair, no? As you can see. Then, over dito sa right, meron din working place, no? So, I think this is the owner's working spot, guys. Ayan. Tapos si Mrs. Ayan. Nasa sala, nasa couch. Ayan. Tapos dito, guys, parang balcony. Let's try to open, guys. Mga tinupi, mga to guys, yung mga nilabhan gumamit na huli sa before us. Sarapin natin yan. Ayan. So, yan yung sala, guys. Or living room. Ayan. Spacious, guys, no? For someone living dalawang tao, guys, I think this is really big enough, I would say, no?
Ayan, malaki rin siya, spacious din siya, and ang linis guys, ang aliwalas pa sa mata, no? So ito nga yung dining table guys, ang kapal ng dining table guys. Then dito guys yung parang kitchen bar, ayan, may dining top. Tapos here we have the microwave of course. Fruit, parang lalagyan ng fruits, parang for coffee yata to guys, I don't know. Yung ganitong equipment guys, parang something to do with, hindi ko alam guys hindi ko alam kung pangkarne ba to. Hindi tayo makialam, di natin alam yan. Masira pa natin. Tapos yung mga cabinet guys, it contains lahat ng mga basic or necessary stuff na kailangan nyo for cooking. Then we have here yung kalan nila guys, no. So pag magluluto daw, importante na bubuksan natin yung fan guys. Kasi dito sa Australia, if you must know, very sensitive yung balita ko. I'm not sure dito sa apartment na to. Very sensitive daw yung fire alarm or parang fire detector. So kailangan natin maging very very careful kapag nagluluto tayo. Tapos ito guys, meron silang bread toaster, then kettle, no, for water. Ayan. Tapos ayan, mga utensils like knife, then the kitchen sink, then the fridge of course. Yan yung kabilis guys ang araw natin. Alas 9 na rin kasi nung pagdating natin dito, nakatulog tayo agad no. So ayan guys, yan ang ating that's our Airbnb for the next 8 days. So minus 1, na lang, 7 days to go na lang. And tomorrow, what we're planning to do is mag-church. Then after church, we'll be going to the business district area. Mamamasyal tayo. We'll check out one of the iconic things na nakikita natin most of the time sa postcard, which is yung Sydney Opera House. Yan. Nakikita na natin yan guys, diba, sa National Bookstore, yung parang postcard. Ngayon, makikita na natin siya tomorrow in person. Maano na natin siya, mapipicture na natin siya. One of the most iconic places na nakikita natin, and I'm excited guys to see that. Just to let you know, galing din pala kami kanina sa grocery stores dito, pero nakabili lang kami ng water, and then nakapag-withdraw na rin kami. Ang na-withdraw lang namin guys is $200, Australian dollars yun. Na-charge kami ng $495, so mas mura ng $3 compare dun sa sa may airport. Kasi ang mahal dun sa airport guys di ba? $8 yung sinisingil sa atin. I think that would be all for now guys. Yun ang ating araw or yung naging journey natin for today. At magpapaalam muna kami guys ni Mrs. At magpapahinga muna kami. Mag-chill muna kami guys. Paalam muna sa akin. Bye for now.